Kanina may Sir. tanong sa character ni Isay na mahirap ba maging ina? Pag ikaw tanungin, anong sagot mo? Ay, mahirap po na masarap. Yung mahirap dahil ako nga not just one, not just two, four. Di ba? 4 kids. And ang konsuelo nun, ang masarap doon, yung nakikita mong awa ng Diyos ay napapalaki niyo po sila ng maayos. Katuwang syempre yung aking asawa, no? Hindi lang naman ako. Ang pagiging isang ina ay doon mo talaga masasabi yung yung love na hindi ka nag-aantay ng pabalik, basta bigay ka lang ng bigay sa anak mo. Siguro, yun na nga po, malaking konsuelo na yung nakikita mo kung paano sila mag-appreciate. Last question ko. Anong comment mo dun sa eksena sa storya na, di ba, nung nakidnap yung mga anak, napalayas yung character mo, Opo. na minsan sa dami ng tamang ginawa mo, isang mali, yun ang nagmamarka. Opo, di ba? Kumbaga parang sa typewriting or parang nasa bond paper, yung isang tuldok na itim, yun na mas napupuna kaysa yung, di ba, yung malinis na papel na yun. Kasi it really happens in real life, di ba po? Hindi lang naman doon sa eksena niya, maraming pagkakataon na minsan ang dami mo lang naitulong, di ba? Tapos yung isang beses lang na hindi ka, halimbawa, nakatulong, di ba? O yun, siguro, unfortunately, wala ka rin maitulong ng mga oras na yun. Yun yung, di ba, yun yung mas naha-highlight kasi yung daming beses mo naitulong. It's very realistic po, pero sana nga po, mas bigyang halaga o mas i-highlight talaga yung magaganda syempre na nagagawa, di po ba? At wag masyado namang i-judge agad doon sa iisang pagkakamali lang. Tama. Thank you, Jojo. Next. Thank you, Sir Jojo. Jan Michael Bueno of Kumagkao. Hi, Ms. Gladys. Good evening. Congratulations on your film. Thank you po. Can I also ask you, when this was presented to you as a project, and the requirement of the film was for you to sing, Yes. how did that feel? Were you nervous at first? Of course, I was really excited when it was offered to me. And at first, I was like, is it really for me? Yun po yung una kong tanong, no? Because syempre, parang I thought they really want a singer for that. Or baka yun kailangan na requirement because syempre musical po. But it's an answered prayer for me because I really wanted to do a musical. Actually stage, no? Noong una po stage musical. But, di ba, ang binigay pa ni God, movie talaga, film. So, I'm just grateful about it. And like what I said, answered prayer. And forever thankful, of course, to Direct and to Atmos Creatives, to Sir Mario Alaman and the rest. Maraming salamat po talaga sa kanila for this opportunity. Siguro yung next question ko for Sir Mario, siguro. Can you tell us maybe perhaps yung backstory on how you created the music for the film? And are there plans to put this on stage maybe? Because it looks like it's a fit for that also. Thank you. Yun po. Bali, ano lang, hobby lang kasi po yung pagsusulat ng kanta since elementary, ganyan. So, naipon lang siya. Hindi ko rin expect po na eto, magagamit po siya, mapupumpile, ganyan. Although merong mga songs po din kami ginamit dito na impunto talaga in-compose. Especially yung scene ni Marisa, yeah, sa ni Gladys, yun. Impunto yun. So, yun po. On the spot? Yes. On the spot. Hindi ko rin po kasi pinangarap maging recording or Songwriter? Yeah, so yun po. So far wala pa pong plan for that. Opo. Pero kung meron pong bibigay ng opportunity, why not? Alright. Thank you so much. Yung ang ganda nung bigyan mo ng advice yung character ni Angel Garcia na yung something to that effect na ang tunay na pag-ibig marunong Maghintay, di ba? marunong umunawa. Yes. Parang ramdam na ramdam mo. Yes, oo. Totoo naman. Di ba gano'n naman talaga? O, ang tunay na pag-ibig, marunong maghintay. Parang kami lang naman ni Christopher yun di ba? Sa totoong buhay. Kasi bata man kami, nung kami ay na in love, pero in the right time, di ba,
nakinig naman kami sa mga magulang namin. At ayun nga, so nung naano talaga namin na talagang kami ang para sa isa't isa, di doon kami, di ba? Doon kami nag-settle, we got married, and awa naman ng Diyos ngayon, may 4 na kaming mga anak, di ba? So yung advice ni Yaya Madonna doon, pwede rin talagang i-advise natin, di ba, sa pangkalahatan eh. Na minsan hindi natin minamadali yan, di ba? Yung akala natin, ito na yata yun, pag-ibig na ba ito? Hindi eh. So, alam mo, pero ako based on my experience, I knew it from the start na ito na eh, this is the Ilang one. taon kayo naghintay? Ay, di ba kinasal ka? 11 years kami, boyfriend, girlfriend before we got married. So, to this date, 32 years of togetherness. So, syempre, all glory to God for that. And siguro malaking factor po talaga yung faith namin. And sabi ko nga, siguro the right person will come, ipagpanalangin mo, unang-una yun. No, hindi lang ikaw yung, sana dumating na siya, puro salita ka lang. Pag-pray mo kasi hindi mo alam kung saan manggagaling yun kung kailan darating. Si Isay Alvarez, ang galing na singer. Ang dami pala Yes. niyang eksena. Opo. Hindi ka ba nag-worry na na insecure na baka ma-upstage siya? Wow! Yung hiya naman ako. Yung hiya naman ako sa may insecure. Siya pa yung may insecure. Okay, yung hiya ako dun sa... Hindi, nahiya nga ako. No, when I found out na I'll be working with Miss Isay Alvarez. Imagine, syempre, unang pumasok sa isip ko, di ba, Miss Hindi mo Saigon. pinabawasan ang eksena niya. Masyado siya nag-shine dun, Hindi, syempre, it's an honor. Kaya nga sabi ko, for the books na rin tong nagawa ko na to kasi I was able to work with Kuya Robert Senya and Ate Isay Alvarez, which alam naman natin, napakahuhusay nila sa larangan ng musika, di ba? At para makatrabaho sila, bibihirang pagkakataon yun na darating sa akin. Kaya nga tinanggap ko agad nung ito ay in-offer sa akin. Dahil sila palang poste na, di ba, sa larangan ng musika. Kaya nagpapasalamat ako doon. Siyempre, joke lang yung sinasabi mo na insecure si Al. Ako nga yung nag-worry na baka hindi ako keep up, di ba? Doon sa kung paano yung standards nila. Pero nakinikilig lang ako pag naririnig ko from them na kung paano nila na-appreciate na I took voice lessons, I took piano lessons just for the movie, di ba? Na-appreciate nila yung hard work na nilaan ko para po dito sa pelikula. Last question ko na para sa tatlong artista. Okay ba sa inyo yung December 10 playdate, lalo na 1 week before, tapos ipapalabas na yung, I think yung Avatar, Fire and Ice? Okay ba sa inyo na parang, tapos ang mga tao abalang-abala na dahil, December 10 playdate. oo. Okay naman po. Hindi naman po kami nababahala kasi Miss Gladys Reyes yung kalaban nila. Sila yung matakot, kabahan po sila. Well, okay naman po siya kasi para po mas ma-appreciate ng moviegoers po, mas maisa puso, mas maintindihan po, mas mapag-aralan po nila, mas makarelate po sila. Ang sabi ko lang, avatar lang siya. CG lang siya. Ito totoong buhay. Totoong mga tao to. Hindi. Pero so far, okay naman po kasi I heard, no, December 10, kami lang ang local or Filipino movie na lalabas po on that day. No, syempre mga kasabayan namin. Sana po tangkilikin po ang sariling atin. Bigyan niyo naman po kami ng chance. At sabi ko nga sa inyo, kailangan malaman nyo kung bakit po kailangan panoorin ito na sinasabi ko sa inyong tatalo talaga sa Wicked for good. Para malaman nila kung bakit ko nasabi yun. Kaya sana po panoorin nila starting December 10 sa mga sinihan po. At syempre, ini-encourage natin ang lahat ng miyembro ng pamilya kasi po kahit na may baby sila walang magbabantay, pwede nilang isama sa loob ng sine, wag lang siya iiyak sa loob. Pero sana po mapanood talaga nila dahil hindi naman sila, makaka-relate sila sa ibang mga eksena at yung gusto nating i-promote na ito po, mga original Filipino compositions, yung iba pong mga inawit namin dito, plus to encourage also the kids na eto, hindi tayo puro gadget, di ba? Mag-take time naman tayo para mag-bonding yung buong pamilya. Yun. December 10 po. Directed by Direct Paolo Bertola. Yeah. Direct